Yun ang totoo. Right? Yan ang totoo. Kumbaga, sabi nga natin, no? Ang katotohanan po kasi kung bakit tayo unang-una, okay, nahihirapan gumawa ng report o gumawa ng mga reporting o any form o any ano po natin sa workplace natin, sa trabaho natin. Different positions, okay, different role, different responsibility, different form. Kasi bakit? Sa dami ng mga form, no, na dapat nating comply. Sample natin, si HR may sariling form. Si admin may sariling form. Okay? Pero dapat approve ng top management. Right? Si safety department may sariling form. Si operation may sariling form. Pero lagi ko sinasabi, approve dapat ng ng inyong top management yung ating form. Sometimes in reality, no, tama si Sir Jomar, tama si Sir Christopher. Tama kayo. Yung struggle sa buhay natin, struggle sa positions natin, sometimes hindi pa natin ginagawa yung report, natatakot na tayo. Baka mali yung grammar, mali yung reporting na ginagawa ko. Okay? Maging isa ito sa mga stress sa buhay ko. Di ba yung mga ganyan? Kasi bakit pag iniisip natin to, ang kalaban natin yung stress Bakit? It's a mind. Okay? Na ano natin po. During our accident incident investigation or during our performing, okay, properly we need to what? To under an orientations. Right? Yun nga yung sinasabi natin sometimes in reality in our workplace na medyo tumataas ang expectations sa atin ng top management kapag tayo ay OSH holder. Right? Tayo ay OSH holder. Sabi nga natin, pag OSH holder ka, meron kang dokumento na dapat natin alam na sinasabit natin sa DOLE or other agency or government agency. Meron tayong internal reporting na dapat natin pong ginagawa o sinasabit with our top management. Tandaan natin, the struggle. Tama si Ma'am Maria. Sa real world natin, ang unang-unang teacher natin ay yung experience natin. How to challenge yourself, no, na ma-develop, okay, or i-continuous yung learning objective na gusto mo pang matutunan. Right? Sample ko nga, lagi ko sinasabi, okay, ang kaharap nyo, dating kargador sa Divisoria, dating janitor sa Divisoria, pero I challenge myself, no? I challenge myself, lahat naman yan, naranasan ko nga dyan na pinagtatawanan ako ng safety manager ko, pinagtatawanan ako ng CM ko, pinagtatawanan ako ng PM ko because of my reporting. Wrong grammar. Pero always, sinasabi ko sa kanya, sir, pag wrong grammar, paki-check, tapos paki-correct, baguhin natin. Right? Kasi bakit hindi naman po perfecto? In my experience, in my first, second year, hanggang 5th year. 5th year po akong safety, na ganun, laging ganun ang nangyayari. Sabi nga natin, ang senaryo kasi ng reporting natin, kapag po nangyari na po yan, paulit-ulit na yan, everyday. Okay, pag sinabi nating report, hindi lang accident incident report. Pag sinabi nating reporting, meron tayong tinatawag na daily reporting sa safety department. Meron tayong reporting na man-hour, manpower, meron tayong reporting na inspections, meron tayong reporting sa toolbox meeting, meron tayong actual reporting sa mga top management natin para makita nila ano ba yung before and after. Right? Yun yung sample natin. Okay? Dito pag-usapan natin sometimes, ano po ba yung mga nagiging struggle? Okay? Yan po yan. Yeah. And syempre, kung may mga struggle tayo, dapat alam natin paano natin dapat ito pinag-uusapan. Tandaan natin ang accident incident is accident reporting or any reporting na ginagawa natin is a methodology plan o methodology natin para mas mapabilis natin yung reporting natin. Okay? Yun yung ibig natin sabihin. Kumbaga, para mas mapil... Kunyari, sample natin. Tinanong ako ni Sir Rodel, Jeff, kamusta ang status ng ating health issue or safety issue sa workplace natin?
tumataas ba, bumababa. Reporting yun. Sir, ito po yung reporting natin. O, sir. O, Jeff, kamusta yung mga violation committed natin sa workplace? Sample natin. Katulad ng mga near-miss cases, accident cases, ito po siya. Sir, kamusta yung submission natin sa DOLE? Sir, ito po siya. It's a part of reporting. No? Ibig sabihin, lahat po yan ay methodology effort natin para ma-collect natin yung mga data that we need to collect. Okay? Or the operation needed for us. Huwag tayong matakot. Bakit ba tayo minsan natatakot maano natin? Okay? Matatatakot tayong gumawa ng reporting. Because ayaw natin pinagtatawanan. Right? Eh lalo tayong pagtatawanan kung hindi natin alam kung ano yung mga dapat natin pong ginagawa. The important of our reporting is mai-enumerate natin ito, makikita natin ito po ba yung type ng dapat nating re-report o dapat po ba nating i-improve to. Okay? Ito po ba yung dokumento na kailangan ko, lalo-lalo na sa accident incident investigations natin. Lalo-lalo na sa mga natin. Yan yung lagi ko sinasabi, even may team. Okay? Sir, takot po kasi ko hindi ako marunong mag-computer. Wala naman tao marunong agad mag-computer. Right? It's a continuous learning na para ma-improve natin ito. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Several times, kahit man ako, nagtuturo ako, hirap na po akong gumawa natin. Kasi may mga bago na ngayon, may AI na o anything nagkakaintindihan. Yun po yan. Ang maganda kasi ngayon, sa panahon natin yun, o mas magaganda pa sa next generations, okay, may mga Google na tayo. No, na makakatulong for us para mas maintindihan natin, mas mapabilis yung trabaho natin, ma-enumerate natin kung ano po ba yung mga procedure, mga basic procedure o processes that we need to improve inside of our workplace. Okay? Ang importante, yung accident incident investigations, alam natin yung form. At alam natin, not only the accident incident investigation, alam natin na yung form na to ay kailangan ko pong isubmit sa top management namin. Ito pong itong form na to o itong reporting na to, kailangan ko ibigay. Bakit? Para at least nakikita ng top management how we proactive. Sometimes, dyan natin makikita po yan. Okay? Diyan natin po na napapatunayan kung gaano tayo ka-proactive. Diyan natin din napapatunayan, katulad po ng lagi nating sinasabi, it's a part of safe system report natin. It's a part of our program. Right? Napaka-importante na yung programa natin ay nai-establish natin. Napaka-importante yung programa natin, alam natin kung sino yung competent person to perform. Right? Kasi kung sasabihin ko kay Sir Christian, gawin mo to. Sir, hindi ako marunong eh. Si Sir Victor na lang. Sabi naman ni Sir Victor, Sir, hindi rin ako marunong. Si Sir Jeff na lang. Ibig sabihin, there's no competent person or there's no supervisor na dapat pong nagli-lead sa atin. About that. Ibig sabihin, wala tayong direction sa reporting natin. Kaya nga po tayo na andito to understand, okay, what is the legal requirements, what is obligatory requirements reporting, and what is the document requirements na dapat natin kung sinasubmit with our top management. Uulitin natin, walang perfectong dokumento. Kaya nga tayo may mga revision documents, kaya nga may revision sa taas yan. Kaya nga may revision tayo na sinasabi. Kung nagkakamali tayo at meron tayong kailangan pang i-improve, put down. Revision 1, Revision 2, or anything po. Basta sabi nga natin, the important, okay, sa ating trabaho ay sineserve natin o nagkakaroon tayo ng tamang serbisyo. Okay? At ito ay pine-perform natin to have a safe work practices natin. Okay? At para magkaroon tayo ng tamang programa. Okay? Natin po. Ako, bitin. Pinit mo ng dalawa? Oh, sir. Sige lang po, wait lang po. Few minutes lang.
checking and ano yung ano natin. Tapos ayan. Alam po ha. Kasi meron kami ditong dalawang nag-housekeeping, isa sa level 1 at isa sa ground floor. Bali, dalawa lang. Okay na po ako na magpiprint mo. Ito na lang. Wag mo muna alang silent po. Wag mo muna isasama yan. Mamaya mo na i-finalize. Ipit mo na lang dito bro. Mamaya na natin finalize. I-edit ko na lang mamayang hapon. At least, Nakasave sir doon, nakasave. alam naman na ng timekeeper yan, di ba? Kasi yung araw ng tao, tapos nagpa-medical, nagpa-ano niya, anti-tetanus sa ibang tao. Okay? Salamat. Okay na yan. Good. Basta puntahan mo lang. Pag ano, reporting lang tayo ha. Para at least mayroon tayong ano, tapos gagawin ko ng wire yan kasi. Okay? Tapos ikaw nakapangalan sa wire, sasabay ko na. Okay? Sige. Thank you bro ha. Keep it up. Huwag kang matakot gumawa ng report. Hindi naman nakakamatay yan. Para at least makita mo yung pattern. Nakita mo na yung pattern na ginawa ko doon? Naka-blanco. Yan yung kilik mo. 12. Sinundan namin sir. Number 12. Tama yan, di ba? Binlangko ko. Ayan. Tapos, pinila pa mo na lang. Okay, sige. Good. Okay? Sige po. Okay na bro. Thank you, thank you. So yan, okay, tuloy natin. Di ba? Yan mo. Okay? Yan. Shoutout ka muna, Leandro. Yan. Ang aking magiting na okay, si Sir Alejandro Pitate. Okay, ang aking safety officer supervisor. Hindi na ano na, safety officer. Okay? Game. So, tuloy natin, no? Yan. So, doon, sabi nga natin, no, performing, okay, balik natin. During performing of our activities, okay, doon natin nakikita, doon natin napapatunayan, doon natin na-develop, doon natin na ibibigay, okay, yung mga compliance requirements ng ating company. Uulitin natin, okay, lagi ko sinasabi, walang perfectong programa sa loob kumpanya. Wala pong perfectong programa sa loob ng kumpanya. If we don't know, okay, unang-una, how to change the behavior of our person o our individual. Yan po yung lagi. Pero meron pang number 1 doon. Without the support of your top management. Kasi wala kang kwentang tao, wala kang kwentang safety officer, wala kang kwentang supervisor, wala kang kwentang engineer. Kung hindi po tayo susuportahan ng ating top management. Right? Hindi ka hindi pa pogian, hindi pa gandahan ng trabaho natin. Hindi tayo model. Ano lang ang kailangan natin is makita o ma-perform natin yung ating tamang trabaho o tamang reporting requirements na nakasusulat sa ating pong programa. Bakit? Sample natin, no? Pinaliliwanag natin kung bakit tayo proactive sa reporting. Because we don't want any accident. Ano ba yung reporting natin? Reactive po ba o proactive? Sample natin ang proactive natin ng reporting natin o programa natin. Nagki-create tayo ng programa. Reporting po yan.
O, ano natin po, plan. Okay? Nire-report natin yan. Pinaliliwanag natin yan. Nagkakandak tayo ng toolbox meeting. Nagkakandak tayo ng orientation. Nagkakandak tayo ng inspections. Nagkakandak tayo ng mga mesh o anything po. Nagkakandak tayo ng audit. It's up for ano yan. Nagkakandak tayo, nagpo-provide tayo ng emergency response plan. It's proactive. Ano naman yung mga reactive? No? Yan na. Papasok na yung aksidente. Papasok na yung pagkakamali. Papasok na yung mga mga non-compliance reporting natin. Sabi nga natin, ang aksidente ay hindi natin gusto, hindi natin alam, hindi natin pinaplano, o yung mga pagkakamali na yan ay hindi natin kagustuhan. Walang may gusto yan. Bagkus dapat alam natin ano yung mga compliance reporting that we need to provide and creating a progress natin. Para para hindi po tayo apektado. Okay? Ayan po yan. Okay? Natin po sa workplace natin. Yeah. So, in that workplace, okay na po ba? Ayan. In our workplace, kailangan ma-progress natin ito. Katulad na sinabi natin, ang reporting ay methodological effort po natin. Wag nating sabihin, bakit ba ako nagkakandak ng toolbox meeting? Pwede namang hindi. Bakit po ba ako nagkakandak ng mesh? Pwede namang hindi. Bakit ba ako nagkakandak ng orientation? Pwede namang hindi. Hindi po. Lalong-lalo na ang accident incident investigation. Methodology po natin ito. Okay, para makolekt natin yung mga details, informations, para meron tayong proof of evidence sa susunod na pangyayari o sa susunod na sitwasyon. Okay? Kailangan maano natin ito, maintindihan natin paano ko po ba ito ginagawa, paano ko po na gagawin, paano ko po na explain po sa mga manggagawa, how important, like the job hazard analysis. Right? Bakit ba natin ginagawa ito? Bakit ba yung po yun. Unang-una, sabi ko nga, baliwala ang ating ginagawa kung hindi alam ng ating pong mga kasamahan what is the value. Diba? Ano po ba yung value ng reporting natin? Bakit ba kailangan natin mag-reporting na ganito? Bakit ba kailangan natin mag-perform ng ganito? Bakit ba natin kailangan to? Diba? Ibig sabihin, we know what is the value of our reporting. Right? Uulitin natin. Sometimes, ano sabi ko? Nahihirapan tayong gumawa ng reporting. Nahihirapan tayong gumawa ng mga sarili natin form. Unang-una, sabi nga natin, mahirap yung computer, hindi ako sanay sa computer, masulat. Wala pang problema kahit sulat kami yan. Ang importante, alam natin kung bakit tayo nag-iimbestiga. Bakit tayo gumagawa ng reporting? Bakit natin ginagawa ito? It's a part of that. Okay? Lagi nating tatandaan. Bakit? Kasi ito yung hinahanap sa atin ng top management. Di ba? The reporting system, isa sa mga dapat natin, kung may dapat ba tayong develop, may dapat ba tayong i-improve. Okay? Kasi bakit? We don't want to. Sabi niya, we don't want reoccurrences in our workplace na nagiging cost, nagiging gastusin, COST. At pine-prevent natin ito, no, na mag-develop, mag-continuous, or wag na maulit-ulit. Katulad ng accident incident investigations natin. Diba? Napaka-importante, no, na ma-face natin yung ating kinatatakutan. Okay? Kasi bakit? Unang-una, kung meron tayong kinatatakutan dyan, baka sarili lang natin. Okay. Ang mga reasons natin kung bakit natin ginagawa ito is, unang-una, we need to collect. Okay, yung mga informations,
Okay, tapos ma-notify natin yung ating authority. Sir, may ganitong nangyari. Sir, ito po yung investigation. Sir, ito po yung reporting. Sir, ito po yung orientation. Ito po. Lahat po yan. Di ba? Parang sample. Pupunta ka ba sa SSS, magpapile ka, ang dala mo, laway lang. Di ba? Punta kami ni Sir Rodel sa SSS, magpapile kami, ang dala namin, laway lang. Di ba may mga porn? Okay. Di ba? Punta tayo sa ECC, ano natin, dala natin, papel di ahensya. Right? Yan yung sample natin. Ibig sabihin, mas nakakatulong po ang reporting sa atin and sa ating pong mga kasamahan. Yun yung important things po. Napaka-importante that we know how to value. Okay? Kasi bakit? Unang-una, kailangan alam natin yung value of our reporting. Kasi, doon pa lang, nai-improve mo na yung moral mo, ikaw mismo. Kaya ka nagto-toolbox meeting. Kasi bakit? You need to change their behavioral. Yung bad, natin sabi ko nga, if you want to promote the moral of the persons, kailangan i-uplift mo yung good value nila. Yung bad behavior nila, i-set aside nila. Okay? Yung good behavior, yun yung i-uplift nila. Ibig sabihin, nabibigyan sila ng moral. Na itatapik natin sila, good, bad, or good, natin po, is like that. Okay? Kasi we don't want any business or loss. Kasi alam natin na yung mga ginagawa natin, pine-perform natin ay napakahalaga. At nakakatulong tayo makapag-develop ng mga kaalaman na dapat po nilang matutunan. Okay? Yan po. Sa ngayon, maraming po salamat at magsasite na po ako. Maraming salamat. Salute po, everyone.